Unang-una, curious ako, Attorney Claire, no? How did you get this job? Did you apply for it? Or kinuha kayo? And what convinced you to join Malacanang? Actually, hindi. Maraming nagtanong sa akin yan. Sabi ko, kung siguro makikita mo sa ibang vlogs ko, hindi ako taong politiko. Maraming nagsasabi, you run for this position. Sabi ko, hindi. Gusto ko simpleng tao lang tayo. I was invited. 4 na beses yata ako nag-isip. Malaliman. And then finally, I said yes. What convinced me when I was asked na to help, at least eradicate, lessen fake news. And to at least to tell to the Filipino people the projects and the programs of the government that could help the flight of the Filipinas. Okay. Kailan po kayo kinontak or when were you invited to join Malacanang sa communications team? At sino yung nag-invite sa inyo? Christian, yung nag-invite, siguro ibubulong ko na lang sa'yo. Okay. Kilala ko ba? Maybe. Maybe. Okay. Ang tanong mo kung kailan ako na-contact. Kailan sila nag-reach out sa inyo? Siguro mga ano lang, less than 2 weeks. Mga ganun. Medyo mabilis. 2 weeks ago. Mga 2 weeks ago. And what was your initial reaction getting this invitation to join Malacanang's communications team? Hindi ako nagpakita ng positibo na response. But was it negative or medyo nonchalant lang? Wala lang sagot. Okay. So I was thinking na pag hindi ako sumagot, tapos na. So yun. And then? They kept on calling me 4 times and then I was invited. Never thought that I would meet the president agad. So yun. Ang hirap tumanggi pagka meron kang alam na pwede mong itulong. Yung pala yung feeling na pagka alam mo sa sarili mo may na itutulong ka pala sa gobyerno, hindi ka pala makakatanggi. Before accepting this job, nakausap niyo personally yung presidente? Yes. As in face-to-face? Yes. And then what did he tell you? Yun nga, paano ako makakatulong kung paano iiwasan or malilesen, mababawasan yung mga fake news. Parang kasi yun yung pinaka-concern eh. Kasi hindi siya nakakabuti sa bansa, in totality, in general, hindi siya nakakabuti sa bansa. At the same time, sabi nga natin, gustong ipaabot ng Pangulo kung ano ba yung pwedeng itulong ng gobyerno na minsan nabablock. Mas nauuna kasi sa headlines, Christian, yung mga intriga na mga news, alam mo yon. So yung mga magagandang nangyayari, hindi siya nasa headlines eh. Pasensya na rin kayo. Ang dami kong gusto itanong kay Attorney Claire. This is my first time to speak with her. I would have wanted this to be face-to-face. Pero okay na to. Mabilis ng response niya when I invited her. Actually, hiningi ko yung number niyo sa taga DZMM. Ganun ba? Shoutout kay Camille Postolero. Salamat sa pagbibigay ng number. Okay. Kaibigan yan. Opo. Nagkaroon ba kayo ng misgivings when you were invited to join Malacanang sa communications team? Kasi basically, you'll be speaking whether you like it or not for the president. And this is Bongbong Marcos, given the history of the family. And of course, matindi rin yung konteksto ng away nila with the Dutertes ngayon. Did you have any misgivings? Wala. Nung nalaman ko, sabi ko, kung ako nga ay makakatulong, Christian, kung makakatulong ako, sa pamamaraang kaya ko, hindi na siguro ako magdadalawang isip ngayon. Hindi lang ito para sa bansa, para na to sa taong bayan, Christian. Okay. Pero what exactly ba yung trabaho ninyo bilang Malacanang press officer? Parang ang gulo, di ba? Kasi pag sinabing takapagsalita ka, para spokesperson ka. Pero ipinangako kasi ni Pangulo na hindi siya magkakaroon ng spokesperson. And at the same time, Christian, yung Office of the Presidential Spokesperson, na-abolish yun. So, ako ay mag-e-explain lang, mag-e-expound lang siguro ng mga direktiba, pronouncement ng Pangulo. Magkakaroon kasi, Christian, ang Pangulo ng once a month na press con. Siya talaga yung magsasalita. He will be speaking for himself. And siguro kung may nakalimutan lang itanong ang media, kung may ibang concerns na hindi nila maaabot ang Pangulo, yun lang yung maaari nating i-explain during the press briefing.
Okay. Pero for all intents and purposes, and yung nakikita naman ng publiko, since you were designated, since you took your oath, basically you're performing the job of a spokesperson. So bakit hindi pa yun ang designation ninyo? Incidental. Wala na kasi talaga yung office of the presidential spokesperson. So I will be under the PCO. Oo nga, pero di ba tama naman, kayo rin nagsasalita ngayon for Malacanang over the past couple of days. O di ganun din yun, kayo yung spokesperson or one of the. Siguro ganun yung tingin talaga na iba. But for me, ang mandato ko lang is just to explain. Di ba? Okay. And fill in the gap kung meron sa mga natanong na hindi agad na sagot or may mga issues na kailangan sagutin. Ako yung mag-e-explain. Kung wala ang papunta. Natanong niyo ba, attorney, kung nung in-invite kayo to join Malacanang or the Marcos administration, why of all people ako? Bakit si Attorney Claire Castro? Alam mo, Christian, pagkausap mo yung Pangulo, parang wala kang matatanong. Sa totoo lang. Bakit? Real talk. Makikinig ka lang. That's the feeling that I had the first time I met the President. Christian, kasi hindi ko naman in-expect eh. Never in my life na in-expect ko na mapupunta ako na Malacanang. Kaya alam mo yung feeling na, ba't nandito ako? Minsan ako tanong ko sa liko, ba't ako? Maski na ako, Christian, nagtatanong ako, bakit ako? Maybe, may nakita sila sa akin. Because of my radio station, my program, the radio station, RMN, DZXL, or yung pag-vlog ko. Because makikita mo naman, Christian, sabi mo nga, parang meron tayong parehong viewers eh, di ba? Yung pag nag-vlog kasi ako hanggat maaari, ay itanatama ko. Kung may maling nasabi, ito yung fake news. Hindi ko masasabing totally fake news. Pero pag may mali, especially mali sa batas, iko-correct ko yan. With all the evidence, pieces of evidence na pwede ko magamit. Maybe yun. Pero dun sa nag-invite sa inyo to join Malacanang, naitanong nyo ba sa kanya, teka, bakit ako yung gusto nyo sumama sa inyo? Bakit hindi iba? Tingin ko because nakita nila paano ako mag-perform. Especially sa vlog. And sa radio, program. Kasi they can see me, this is my natural. This is me. Kung nakikita nyo very passionate, yun ako eh. Sabi ko, Christian, kasi sabi ko I'm a trial lawyer. So, hindi mo matatanggal yung medyo, para kang lagi nakikipagdebate. Kasi actually kahapon, ang topic ko yung pagkaka-appoint ninyo dyan sa Malacanang bilang press officer. And sinabi ko rin sa mga viewers na definitely when it comes to competence and qualifications, baka nga overqualified kayo dyan sa posisyon na yan. Ang punto ko lang, hindi ko pa naman na-content analyze more deeply yung content ninyo, no? yung sa YouTube channel. Pero I suppose, 'di ba, in the course of your commentaries, very opinionated kayo. At some point, sababanatan niyo yung policies ng government, 'di ba? Including the Marcos administration. Yes. So, bakit ikaw pa rin yung kinuha, given the fact that you would be speaking, whether you like it or not, for the president? Because I think, Christian, talagang gusto nila is to impart the truth to the people. Okay? Ako, kadalasan, sabi ko, critical ako sa ibang polisiya ng gobyerno. But, lagi ko rin sinasabi, nandiyan ang government, we have to support the government, we have to support the president. Pero pag may mga bagay na dapat na i-criticize constructively, we have to do that. Para malaman ng palasyo, malaman ng Pangulo, baka may mga pagkakataon na hindi ito nakakarating sa kanya, kailangan itong masabi para kung magkaroon man ng improvement, mabago, may mali, edi, mas magandang malaman niya para magkaroon ng pagbabago.